The Department of Migrant Workers has taken down over 71,000 fake job postings in 2024. This includes 50,220 suspicious posts on Facebook and 21,433 on TikTok. In collaboration with Meta Philippines and TikTok Philippines, the DMW is monitoring illegal online recruitment to ensure the safety of aspiring overseas Filipino workers or OFWs. The agency also urged the public to report suspicious recruitment activities online. O kaya mag-ingat kayo kasi ang daming naloloko. Lahat na ng fini-fake ngayon kasama dyan yung mga jobs. You have to remember kung naniningil sila for recruitment, di ba, ng malaki. And if it's too easy, that means too it's good fake. to be true. Kasi di ba nag-reiterate ang DMW, ang placement is libre sa kanila. Basta Saka check accredited. nyo po doon sa accredited na website, of course, ng DMW. Yun, may listing doon. Oo, ng listing ng mga recruitment agencies that are, ang tawag doon, accredited by our government. Kasi unless wala doon, ibig sabihin hindi sila accredited. Oh. So wag na po kayo makipag-usap, makipag-transact sa kanila. So nauso din, actually years ago pa, na kunyari mo parang galing sa gobyerno yung website. Yes, oo. Diba kasi parang let's say for example, poea.gov.ph, tapos biglang meron pang iba pang nakalagay doon. So they have to be careful on checking minsan on that kasi, websites. parang naging issue daw dati before, parang papalitan ng mga siraulo yung mga letters. Imbis na .gov, yung GOV, minsan nagiging GOB. Yes. So kung hindi ka masinop sa pagtitingin ng logo ng POA noon pa, or DMW, malilito ka sa itsura. So kung hindi ka naman talaga familiar sa mga ganun. But to further discuss this, we are joined right now by Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Magandang umaga po sa inyo. Yusek, thanks for joining us today. Yes, magandang umaga po sa kanila. Magandang umaga po sa mga nanonood po sa inyo. Kumusta po lahat? Yes, opo. Thank you po for joining us today. Siguro, unang-una lang po, Yusek, paki-explain po sa amin, ano po ba yung mga karaniwang palatandaan ng isang job posting ay peke para po ma-differentiate ng mga audience po natin ngayon, yung mga nanonood sa atin, kung ano ba talaga yung fake at yung legit. Naku, napakagandang katanungan po yan. Sa mga ordinaryong gumagamit po ng social media, lalong-lalo na po yung mga job seekers po natin, napakahirap po talagang i-filter kung alin ang original, alin ang legit, at alin po yung fake at illegitimate. Napakahirap po talaga yan. Kasi ngayon yung mga scammers po, napaka-high-tech na po nila. Yeah. They can clone your post, your web, yung kanino, tapos may papaguhin lang silang isang letra, hindi nyo po madidetect. At napakahirap po talagang i-determine whether you are already dealing with a post that is genuine and legitimate yung offer compared to one that is already illegitimate. So ang suggestion po namin, the only way to avoid this being victims of online scam, yan po ngayon, ang talamak po ngayon. Yeah. Kanina lang, I met a mother, yung kanyang anak, call center agent, tapos na may pinatulan lang na online posting, napunta siya sa Myanmar, ngayon mahanap na siya ng paraan kung paano siya makakauwi dahil alam po niya na biktima na siya ng illegal recruitment and human trafficking. Yeah. So, to set things straight, pinakamainam po talaga, puntahan na lang po yung mismong opisina nung nag-post. That's right. Do not transact online, especially yung mga sinasabi nilang magbabayad ka online. Do not pay any placement fee or any whatever service fee, however they call it, online. Huwag transfer, physical no, na kayo magpunta doon. Physical na kayo magpunta sa opisina mismo. Talk to a person, who is an officer and a legitimate staff of that agency, at doon na po kayo mismo makipag-transact sa kanilang opisina. Kanina, Yusek, you mentioned yung nangyari sa isang kababayan natin na call center agent na napunta sa Myanmar. Pero ano pa ba yung ibang scams na nangyayari for those looking for jobs online? Baka naman you could share with us some ideas or stories para at least alam ng kababayan natin anong mangyayaring masama if hindi sila maingat. Sir Diego, tama po kayo, Ang magagaling sa mga scammers po na ito, they monitor our labor advisories. They know kung saan papunta, kung ano yung trend, For example, bigyan ho kayo ng halimbawa,
alam nila na maraming mga nagre-recruit going to a certain place like Canada. And the skills required are, for example, fruit pickers. Okay. Tapos lately, meron kaming announcement going to Finland naman. No? Kailangan nila ng healthcare workers at mga skilled workers and those in the hospitality sector. Gagamitin po nila yung PEG na yun. Alam po nila. And then yung mga kababayan po natin, i-validate yung news item at labor advisory sa DMW, makikita nila eh. Tama po, sakto. Pero they don't know that they are already dealing with an online scammer. So napakahirap po talaga eh. So ang pinakamainam po talaga, pinakamaganda dito, no? Transact personally with any recruitment agency. Pag nakuha po ninyo yung kanilang address, pag nakuha po kanila yung contact number, tawagan po ninyo tapos sabihin ninyo saan po ang office ninyo at kami po ay pupunta dyan. Kung hindi naman po kaya, no? Like for example, nasa provinces po sila, no? Kasi sa probinsya may mga job seekers din po. Meron po tayo mga DMW regional offices. Ang address po natin and contact numbers are nasa website natin. They can seek assistance through the validation of this information from our different DMW regional offices. Dito po sa Manila, nasa Ortigas po kami. Pwede rin po kaming tawagan, no? Meron po kaming direct line. Yung aming Migrant Workers Protection Bureau, this is an active office that prevents the commission of illegal recruitment and trafficking in persons. MWPB at dmw.gov.ph. You can contact, email us there at kami na po ang magva-validate kung yung nakita po ninyo ay legit or hindi. Ito pong binanggit ko opisina kanito, yung MWPB, Migrant Workers Protection Bureau. This is a very active office, no? Meron po kaming tinatawag na surveillance ng mga online scams, no? Sinusurvey po namin, tinitignan po namin yung mga post, no? In fact, sa Facebook, meron na po tayong napatanggal na mahigit 50,000 posts dyan, fake posts. Sa TikTok, mahigit 21,000. Kaya all in all, 71,000. Imagine that big numbers kung ilan po yung papatol dyan. Napakalaki po talaga ng pinag-uusapan po natin. But Yusek, I was wondering, what is the DMW doing right now to go after these scammers at saka yung mismong mga nagpo-post ng mga fake postings nga tungkol sa mga job listings? Yeah, good point po, ma'am. At buti po't na tanong po ninyo yan. We engage all government agencies, kahit po yung ating CIDG, yung cybercrime po natin, kausap po natin yan. We're very active in IACAT, yung DOJ po, meron po kaming active interventions dyan, at kami po yung nakikipag-ugnayan. Maski po sa SEC, sa Securities Exchange Commission, including AMLAC, no? Meron po tayong mga collaboration dyan. Kaya lang nga po, napaka-inam na gumawa po tayo ng mga preventive programs rather than remedial measures, no? Ayaw natin na antayin pa natin mabiktima yung ating mga kababayan. Kinakailangan, bago pa mangyari yan, kinakailangan alam na natin kung paano natin mape-prevent, no? Preventive is a more better approach than providing for solutions pag nandyan na po yung problema. But aside from Yusek in reporting to your office, no, kunyari, na biktima ako, ano ba ang legal recourse ng isang na-scam? Kunyari, malaking pera ang nailabas niya or napunta nga siya sa ibang bansa hindi man makauwi. What is the legal recourse or ano pwedeng gawin to rectify these issues? We are very active in providing legal assistance to victims of IR, illegal recruitment, and human trafficking. No? Yung binanggit kong opisina kanina, araw-araw po, napakadami ng tinutulungan natin. In fact, yung isang malaking sindikato, no, hindi ko na babanggitin kasi kasalukuyan na yung hearing niya at naaresto natin siya, no. Halos 1,000 mahigit yung kanyang naloko. At hininga niya ito ng an amount ranging from 150 to 200,000. At nang tanungin ko yung mga biktima, no, they are from far-flung areas, nagbenta pa nga ng mga ari-arian yung iba, nakakaaway. No? We already filed cases against these persons, na-aresto na po natin. We're trying to contact yung AMLAC para makita natin yung movement ng kanilang finances at ma-freeze natin at kung meron nga tayong makikita doon, ma-forfeit natin, magkaroon ng administrative forfeiture. No? Pero these are long shots. Hindi po natin alam kung ano doon pa yung pera. No? But the bottom line is, pinaka-importante po dito, makikipagtulungan po sa amin sana yung mga kababayan po natin na mga nagbabalak magtrabaho sa abroad. No? Tama po yung ginagawa natin ngayon, yung programa natin, pinapaigting po natin yung kampanya,
Pero gayon pa man, kahit po napakaigting na ng kumpanya natin, napakarami pa rin pong nabibiktima. Totoo. Siguro, pa-reiterate na lang po, Yusek, ano po ba yung magiging parusa doon po sa mga hinahabol natin na mga scammers, nag-post sa mga fake posting jobs, para po malaman po nila na uma-action po tayo at we're here po talaga para mawala po sila. Ako, mabigat po ang parusa ng illegal recruitment, lalo na yung tinatawag na ang biktima ay mahigit 3, no? Meron po tayong unang-una, yung large scale, no? Oo. Tapos pwede po silang sampahan ng estafa, at kung 3 rin po yung gumawa at marami pa, syndicated estafa po yun. Tapos meron pa pong human trafficking. Lahat po ng binanggit kong krimen, kapag po yan ay isinampa sa inyo, hahantong po yan sa life imprisonment, no? Ibig sabihin, pang habang buhay pong pagkakakulong, no? Marami na po tayong nasampahan ng kaso, at marami pa po tayong gagawin para po dyan. Banggitin ko lang, babalikan ko, for example, yung SWP, no? Yung tinatawag nating Seasonal Workers Program sa Korea, napakarami rin pong naging biktima dyan eh. Nung nag-anunsyo ang DMW na may mga ganyang pinoproseso tayong workers, sumabay yung ibang mga illegal recruiters at nagpalabas ng sarit-samong mga post na sinasabing sila ay may ganitong mga offers, no? Nung tayo naman ay nagpalabas ng mga caregivers at health workers, ganun din, sumausaw din po sila. So, yun po, no? Kinakailangan lang po, pag-ingatan po natin yung mga ganitong mga anunsyo at i-validate lang po natin. Right. Nawala si Sir. Kung www.dmw.gov.ph. Okay. Ayun, thank you Can for you that. repeat that po? Yeah. Nawala po kayo eh. Yeah, www.dmw.gov.ph po, yung website po natin where they can validate po if the post is genuine or not. Okay. All right. Thank you for your time. That was Department of Migrant Workers under Secretary Bernard Olalia.